Napakaganda ng babaeng nakatitig pabalik sa kanya mula sa salamin. Nakasuot ito ng puting-puting traje de boda na may mga kumikinang na diamanteng nakaburda sa bawat pulgada ng tela. Perpekto ang pagkakaayos ng kanyang buhok at ang kanyang mukha ay obra maestra ng isang sikat na makeup artist. Ngunit ang ngiti sa kanyang mga labi, iyon ay isang kasinungalingan. Isang magandang kasinungalingan. Mahigpit ang pagkakahawak ni Liana sa bukwet ng mga puting rosas sa kanyang kamay. Napakahigpit na namumuti na ang mga buko ng kanyang mga daliri. Kanina pa tapos ang seremonya. Kanina pa rin tapos ang marangyang salu-salo sa hotel. At ngayon, narito siya sa kanilang honeymoon suite, nag-iisa at naghihintay sa lalaking pinangakuan niya ng habang buhay. Ang asawa niya. Si Marco Imperial. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na pilit niyang isinasantabi buong araw. Hindi. Hindi dapat siya kabahan. Ito ang pinakamasayang araw ng buhay niya. Upang pakalmahin ang sarili, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Agad na bumalik sa kanyang alaala ang gabing nagbago ng lahat. Nasa isang pribadong yacht sila noon, sa gitna ng Manila Bay, tanaw ang libu-libong ilaw ng syudad. Nakaupo sila sa isang mesang may 2 kandila, at ang tanging maririnig ay ang marahang paghampas ng alon at ang musika mula sa isang violin. Liana, sabi ni Marco, ang kanyang mga mata ay nagniningning ng higit pa sa mga bituin sa kalangitan. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Mula nang makilala kita, nagkaroon ng kulay ang mundo kong dati itim at puti. Pinakita mo sa akin kung paano muling ngumiti, kung paano muling mangarap. Naramdaman ni Liana ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Alam kong mabilis ang lahat, pagpapatuloy nito, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Pero kapag alam mong siya na, bakit mo pa patatagalin? Doon, sa ilalim ng kalangitang puno ng bituin, lumuhod si Marco Imperial sa kanyang harapan. Inilabas nito ang isang maliit na kahon na pelus. Liana Reyes, sabi nito, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Will you marry me? Tumulo ang luha sa kanyang mga mata habang tumatango siya. Yes, Marco. Yes. Isang malakas na kalabog mula sa pinto ng suite ang pumunit sa kanyang masayang alaala at nagpabalik sa kanya sa malamig na kasalukuyan. Bumukas ang pinto. Pumasok si Marco. Nakasuot pa rin ito ng kanyang itim na tuksedo, ngunit wala na ang bulaklak sa buttons nito. Wala ang ngiti sa kanyang mga labi. Wala ang kinang sa kanyang mga mata. Ang Marco na pumasok sa silid ay isang estranghero. Marco, bati ni Liana, pilit na pinapasigla ang kanyang boses. Kanina pa kita hinihintay. Hindi ito sumagot. Naglakad ito papunta sa minibar at nagsali ng alak sa isang baso. Ininom niya ito ng isang lagukan na parang tubig lang. Nangunot ang noo ni Liana. May problema ba? Tanong niya, dahan-dahang lumapit. Humarap ito sa kanya. Ang mga matang dati puno ng pagsinta ay ngayoy malamig na parang yelo. Isang tingin na tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa at nagpadala ng kilabot sa buo niyang katawan. Umupo ka, Liana, utos nito, ang boses ay matigas at walang emosyon. Sumunod siya, naupo sa gilid ng kama na napapalibutan ng mga talulot ng rosas. Ang puso niya ay kumakabog na parang tambol, hindi na dahil sa kilig, kundi dahil sa takot. May kinuha si Marco mula sa kanyang inner pocket. Isang makapal na brown envelope. Walang sabi-sabing inihagis niya ito sa kama, sa tabi mismo ni Liana. Napakurap si Liana sa gulat. Ano to? Buksan mo. Nanginginig ang mga kamay niya habang inaabot ang envelope. Sa loob, naroon ang mga papeles. Mga dokumento ng kumpanya, mga financial statement, mga litrato ng mga taong hindi niya kilala. At sa ibabaw ng lahat, isang litrato ng isang magandang babae na may malungkot na mga mata. Hindi ko maintindihan, sabi ni Liana, ang boses ay halos pabulong na lang. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Marco. Isang tunog na hindi niya pa kailanman narinig mula rito. Siyempre, hindi mo maintindihan, sabi nito, ang bawat salita ay parang patalim. Paano mo maiintindihan ang sakit na idinulot ng pamilya mo sa akin? Anong-anong sinasabi mo? Ang babaeng yan, sabi ni Marco, itinuturo ang litrato. Ang pangalan niya ay Isabel. Siya ang buhay ko. Siya dapat ang kaharap ko sa altar. Siya dapat ang kasama ko dito ngayon. Naramdaman ni Liana na parang nanigas ang dugo sa kanyang mga ugat.
Pero kinuha siya sa akin, pagpapatuloy ni Marco, ang boses ay unti-unting tumataas, puno ng galit na matagal na niyang itinatago. Kinuha siya sa akin ng isang ganid na lalaki. Isang taong walang pakialam kung sino ang masagasaan niya para lang sa negosyo. Kilala mo ba kung sino siya, Liana? Umiling si Liana, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Ang tatay mo, sagot ni Marco, at sa isang salitang iyon, gumuho ang mundo ni Liana. Hindi totoo yan. Hindi totoo, sigaw ni Marco. Dahil sa kanya, nawala si Isabel. Dahil sa kanya, nawala ang lahat sa akin. Lumapit ito, ang mukha'y ilang pulgada na lang mula sa kanya. Kaya gumawa ako ng plano. Isang perpektong plano para bawiin ang lahat. At ang unang hakbang ay ang pakasalan ang kaisa-isang anak niya. Ang prinsesa niya. Ang pinakamahalaga sa buhay niya. Parang may humampas sa dibdib ni Liana. Hindi siya makahinga. Ang kasal na ito, bulong ni Marco, ang hininga ay amoy alak at puno ng pait. Ang kasal na ito ay isang malaking dulalang, Liana. Isa itong sentensya. Hindi para sa akin, kundi para sa iyo at sa tatay mo. Isang palabas ang lahat, tanong ni Liana, hindi makapaniwala. Ang mga pangako. Ang mga halik. Ang pag-ibig na inakala niyang totoo. Lahat, kumpirma ni Marco, ang kanyang mga mata ay walang bahid ng pagsisisi. Binuwag ng tatay mo ang mundo ko nang kunin niya ang babaeng pinakamamahal ko. Ngayon, kukunin ko ang pinakamahalaga sa kanya. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Ikaw. Tumalikod na si Marco at naglakad palabas ng silid. Hindi man lang ito lumingon. Naiwan si Liana na nakatitig sa kawalan. Hindi gumagalaw. Hindi humihinga. Ang marangyang honeymoon suite ay naging isang malamig at malawak na kulungan. Ang magandang traje de boda ay naging kasuotan ng isang bilanggo. Nang sa wakas ay bumalik ang hangin sa kanyang mga baga, isang malakas na hikbi ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Sunod-sunod. Walang tigil. Ang paningin niya ay napunta sa isang silver picture frame sa side table. Ito ang kanilang wedding picture, kuha kaninang umaga lang. Pareho silang nakangiti, mukhang pinakamasayang mag-asawa sa buong mundo. Isang kasinungalingan. Dahan-dahan siyang tumayo. Nanginginig ang buo niyang katawan. Kinuha niya ang litrato. Tinitigan niya ang mga nakangiting mukha nila. Ang saya. Ang pag-asa. Ang pag-ibig. Sa isang iglap, napalitan ng purong galit ang kanyang sakit. Sa buong lakas, ibinato niya ang picture frame sa pader. Isang malakas na tunog ng nabasag na salamin ang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, kasabay ng pagbasag ng kanyang puso sa 1,000 piraso. 6 na buwan. 180 araw ng paggising sa isang napakalaking mansyon na parang isang magandang puntod. 180 araw ng mga almusal sa isang mahabang lamesa kung saan ang tanging maririnig ay ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa plato. Si Marco ay nasa kabilang dulo, nagbabasa ng dyaryo, na para bang si Liana ay isang palamuti lamang sa silid, isang multo na hindi niya nakikita. 6 na buwan ng mga gabi kung saan hihintayin niya ang pag-uwi nito, umaasa sa isang salita, isang tingin, kahit ano. Ngunit palagi itong dumarating ng hating gabi, amoy trabaho at alak, at didiretso sa sarili nitong silid. Magkahiwalay sila ng kwarto. Iyon ang unang patakaran sa kanilang kasal. Noong una, sinubukan ni Liana. Marco, kumusta ang araw mo? Tanong niya isang gabi habang naghahapunan. Itinaas lang nito ang tingin mula sa pagkain, tinitigan siya ng malamig, at muling ibinalik ang atensyon sa kanyang plato nang hindi umiimik. Sa katahimikang iyon, narinig ni Liana ang mensahe, wala kang pakialam. Sinubukan niyang maging isang mabuting asawa ayon sa papel. Inaasikaso niya ang bahay. Niningitian niya ang mga katulong na halatang naawa sa kanya. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman niyang paunti-unting namamatay ang isang bagay sa loob niya. Ang pag-asa. Hanggang sa isang umaga, nagbago ang lahat. Nagsimula ito sa isang kakaibang pagkahilo habang siya'y umiinom ng kape. Isinisi niya ito sa puyat. Ngunit kinabukasan, habang nag-aayos siya ng mga bulaklak, bigla siyang napakapit sa mesa dahil sa matinding pagduduwal. Nasundan pa ito ng ilang araw. Ma'am, okay lang po ba kayo? Tanong ng isa sa mga kasambahay, bakas ang pag-aalala sa mukha. Okay lang ako, manang, mabilis na sagot ni Liana, pilit nang umingiti.
Pagod lang siguro. Ngunit sa loob-loob niya, isang maliit na takot at isang hindi maipaliwanag na kaba ang nagsimulang mabuhay. Lihim siyang nagpunta sa isang maliit na klinika, malayo sa mga ospital na kilala ng kanilang pamilya. Habang hinihintay ang resulta, ang mga kamay niya ay kasing lamig ng yelo. Ano kung may malala siyang sakit? Paano na lang? Elres Imperial, tawag ng doktora, isang may edad na babaeng may mabait na ngiti. Pumasok si Liana sa loob ng opisina nito, naupo, at hinanda ang sarili sa anumang sasabihin nito. Elres Imperial, ang mga sintomas na nararanasan niyo ay normal lang naman, sabi ng doktora. Tumingin ito sa mga papel sa kanyang mesa at muling ngumiti. Congratulations! You're 2 months pregnant. Parang nabingi si Liana. Ang tibok ng kanyang puso ay umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Buntis. Magkakaanak sila ni Marco. Ang unang pumasok sa isip niya ay takot. Isang bata sa gitna ng malungkot at puno ng pagkasuklam na tahanang ito. Anong klaseng buhay ang maibibigay niya sa isang anghel sa gitna ng impyernong ito? Ngunit kasunod ng takot, may isang maliit na kislap na sumibol sa kanyang dibdib. Isang kislap ng pag-asa. Isang bata. Isang parte niya at isang parte ni Marco. Isang inosenteng buhay na walang kinalaman sa nakaraan. Baka ito na ang sagot. Baka ito ang makapagpabago sa kanya. Baka ang isang anak ang makapagpatunaw sa yelo na bumabalot sa puso ni Marco. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 6 na buwan, isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liana. Buong araw niyang inisip kung paano sasabihin kay Marco. Nagluto siya ng paborito nitong pagkain. Inayos niya ang sarili. Hinintay niya ito. Gaya ng dati, hating gabi na ito umuwi. Pumasok ito sa dining room kung saan naghihintay si Liana. Tiningnan lang siya nito at ang mga pagkaing nakahain. Hindi ako gutom, sabi nito at akmang aalis na. Marco, sandali, pigil ni Liana, tumayo siya. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Huminto ito, ngunit hindi lumingon. Nilakasan ni Liana ang kanyang loob. Ito na. Marco Lee. Nanginginig ang kanyang boses. Buntis ako. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Dahan-dahang humarap si Marco. Hinanap ni Liana ang anumang emosyon sa mukha nito, gulat, saya, kahit galit. Ngunit wala. Blanko. Pagkatapos ay nagsalita ito, at ang mga salita niya ay mas matalim pa sa kutsilyo, mas malamig pa sa yelo. Huwag kang mag-ilusyon na may magbabago dahil sa batang yan, sabi nito, ang boses ay walang kabuhay-buhay. Maaaring dala niya ang apelyidong Imperial, pero sa mata ko, dala pa rin niya ang dugo ng kalaban. Bawat salita ay isang malakas na sampal sa kanyang mukha. Bawat salita ay pumatay sa maliit na pag-asang isinilang sa puso niya kaninang umaga. Gumuho ang lahat. Naramdaman ni Liana ang pagtulo ng luha sa kanyang mga pisngi. Hindi na niya ito pinigilan. Tumalikod si Marco at nagsimulang maglakad paalis, iniiwan siyang muli. Pero ngayon, iba na. Hindi na lang ito tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa batang nasa sinapupunan niya. Ang batang hindi niya hahayaang masaktan. Ang batang hindi niya hahayaang lumaki sa ganitong klase ng tahanan. Isang matinding determinasyon ang biglang bumuhay sa kanyang nanlalamig na katawan. Tumakbo siya papunta sa kanyang silid. Nilock niya ang pinto. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang nag-iisang taong mapagkakatiwalaan niya. Hello, sagot ng boses sa kabilang linya. Si Sofia, ang kanyang matalik na kaibigan. Sofia ni. Sabi ni Liana, at doon, bumuhos ang lahat ng kanyang iyak. Hindi ko na kaya eh. Liana? Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Sofia. Sa gitna ng mga hikbi, ikinuwento ni Liana ang lahat. Ang gabing iyon ng kasal. Ang 6 na buwan ng pagdurusa. Ang tungkol sa bata. At ang mga huling salita ni Marco. Walang hiya siya, galit na sabi ni Sofia. Makinig ka, Liana. Makinig kang mabuti sa akin. Aalisin kita dyan. Ngayon din ni. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, isang itim na kotse ang tahimik na nakaparada sa likod ng malawak na hardin ng Mansyon Imperial. Si Sofia ang nasa manibela. Dahan-dahang binuksan ni Liana ang pinto ng kanyang silid. Wala siyang dinala kundi isang maliit na bag na naglalaman ng kaunting pera at damit.
Sa huling pagkakataon, nilibot niya ng tingin ang gintong hawla na naging bilangguan niya. Napako ang tingin niya sa kanyang wedding ring na nasa ibabaw ng tokador. Ang simbolo ng lahat ng kasinungalingan. Dahan-dahan niya itong hinubad at ipinatong sa gitna ng mesa. Isang paalam. Tahimik siyang lumabas, naglalakad sa pasilyo na parang isang anino. Nakalabas siya sa likod bahay at tumakbo sa gitna ng ulan patungo sa naghihintay na sasakyan. Nang makasakay siya, humarurot paalis si Sofia. Walang nagsalita sa kanilang dalawa. Walang lumingon pabalik. Makalipas ang ilang oras, narating nila ang daungan. Inabutan siya ni Sofia ng tiket at isang mahigpit na yakap. Mag-iingat ka, Liana. Tawagan mo ako pagdating mo doon. Salamat, Sofia. Salamat sa lahat. Umakyat si Liana sa barko, isang barko na papalayo sa Manila, papalayo sa kanyang bangungot. Habang unti-unting lumiliit ang mga ilaw ng syudad, tumayo siya sa deck, hinahayaan ang sarili na mabasa ng ulan at mahamog ng hangin mula sa dagat. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Dito, sa loob niya, naroon ang kanyang lakas, ang kanyang dahilan para lumaban. Magsisimula tayo ulit, anak ko, bulong niya sa hangin, ang kanyang mga luha ay humahalo sa patak ng ulan. Pangako. 5 taon. Ang hangin sa Palawan ay may amoy ng asin at ng mga bulaklak ng kalachuchi. Dito, ang oras ay tila bumabagal. Ang bawat umaga ay sinasalubong ng ginintuang sikat ng araw na dahan-dahang gumigising sa dagat. Para kay Liana, ang 5 taon ay sapat na para burahin ang pait ng nakaraan at palitan ito ng tamis ng kasalukuyan. Mommy, habulin mo ko. Ang tawa ng isang 5 taong gulang na batang lalaki ang pumuno sa dalampasigan. Si Miguel o Migs gaya ng tawag sa kanya ng lahat. Tumatakbo ito palayo, ang kanyang maliliit na paa ay lumilikha ng mga marka sa basang buhangin. Nako, ang bilis mo naman, anak, sigaw ni Liana pabalik habang hinahabol ito. Ang kanyang simpleng bestida ay sumasayaw sa ihip ng hangin. Hinayaan niyang talunin siya ng bata. Hinayaan niyang yakapin siya nito nang mahigpit nang maabutan niya ito. I caught you, mommy, masayang sabi ni Migs, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tagumpay. Na, ang galing-galing naman ng baby ko, sagot ni Liana, hinalikan ito sa noo. Ito ang kanyang mundo. Ang bawat tawa ni Migs, ang bawat yakap nito, ang bawat tanong, ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Pagkatapos ng kanilang paglalaro, sabay silang naglakad pabalik sa isang maliit, ngunit magandang kapihan na nakatayo malapit sa dalampasigan. Sa itaas ng pinto, isang kahoy na karatula ang nakasabit. Nakaukit dito ang isang salita, Sinad. Ang sinadcaf ang naging kanlungan ni Liana. Itinayo niya ito mula sa wala, sa tulong ng kaunting ipon at sa malaking utang na loob kay Sofia. Dito, nakahanap siya ng bagong pamilya sa mga lokal na residente at mga turista na paulit-ulit na bumabalik para sa kanyang kape at sa ngiti niyang laging nakahanda. Simple ang buhay pero buo. Payapa. Samantala, sa Maynila, 500 kilometro ang layo, ang hangin ay may amoy ng usok at ambisyon. Dito, ang oras ay hindi tumatakbo, ito ay lumilipad, kinakain ng mga deadline at mga board meeting. Nakatayo si Marco Imperial sa harap ng malaking bintanang salamin ng kanyang opisina sa pinakatuktok ng Imperial Tower. Tanaw niya ang buong syudad, ang mga gusaling sumusundot sa langit, ang mga sasakyang parang mga langgam sa ibaba. Ang lahat ng ito, sa isang paraan, ay nasa ilalim ng kanyang mga palad. Kakatapos lang ng meeting. Isang katulong ang pumasok at naglapag ng isang folder sa kanyang mesa. Sir, ang final quarterly report po sa Reyes Corporation, sabi nito. Binuksan ito ni Marco. Ang mga numero ay nagsasabi ng isang malinaw na kwento, pagkalugi, pagbaba ng stock, pagbebenta ng mga ari-arian. Ang dating makapangyarihang imperyo ng pamilya Reyes ay unti-unti nang gumuho, gaya ng kanyang pinlano 5 taon na ang nakakaraan. Ito na yon. Ang tagumpay. Ang katarungan para kay Isabel. Isinara ni Marco ang folder. Ngunit walang ngiti sa kanyang mga labi. Walang pakiramdam ng tagumpay sa kanyang dibdib. Sa halip, ang naroon ay isang pamilyar na pakiramdam na matagal na niyang kasama. Isang malawak na kawalan. Isang nakabibinging katahimikan sa gitna ng kanyang tagumpay. Bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Clara de Leon, ang pinsan ni Isabel, dala ang isang tasa ng kape. Sa loob ng 5 taon, nanatili itong tapat sa kanyang tabi, ang kanyang business partner, ang kanyang anino.
Nakita ko ang report, sabi ni Clara, ang kanyang boses ay malambing, puno ng pag-unawa. Inilapag niya ang kape sa mesa ni Marco. Nagawa mo, Marco. Nakuha mo na ang hustisya para kay Isabel. Sigurado akong masaya siya ngayon kung nasaan man siya. Tumingin lang si Marco sa kanya, hindi nagsasalita. Umalis ka na ba sa mansyon? Pag-iba ni Clara ng usapan, napansin ang katahimikan ni Marco. Bakit hindi ka lumipat sa isang kondo? Masyadong malaki ang bahay na yon para sa isang tao. Ayos lang ako doon, maikling sagot ni Marco, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa syudad sa labas. Pag-uwi niya ng gabing iyon, sinalubong siya ng isang malaki at tahimik na mansyon. Ang bawat sulok ay sumisigaw ng alaala ng isang buhay na hindi nangyari. Habang paakyat siya sa hagdanan, napahinto siya sa tapat ng isang pinto. Ang nag-iisang pinto sa pasilyong iyon na laging sarado. Ang silid ni Liana. 5 taon na, pero hindi niya kailanman ipinabukas ang pinto. Hindi niya alam kung bakit. Siguro dahil mas madaling magpanggap na hindi ito kailanman umiral, na hindi ito kailanman naging parte ng bahay na ito. Ngunit ngayong gabi, habang nakatitig siya sa saradong pinto, isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kanya. Isang kurot ng pagsisisi. Impossible. Iginupo niya ang ulo at nagpatuloy sa paglalakad. Sa Palawan, papalubog na ang araw. Matapos isara ang cave, magkatabing nakaupo si Liana at Migs sa buhanginan, pinapanood ang pagkulay kahel ng langit. Mommy, biglang tanong ni Migs, ang kanyang maliit na boses ay seryoso. Bakit po sa picture frame natin sa sala, tayong dalawa lang? Yung mga kalaro ko po, may picture sila ng mommy at daddy nila. Ang simpleng tanong ay parang isang punyal na tumusok sa puso ni Liana. Napahinto siya. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Kasi, anak, sabi niya, pinipilit na maging kalmado ang kanyang boses. Ang daddy mo nasa malayo siya. Nagtatrabaho. Ito ang palusot na lagi niyang inihahanda, ngunit sa bawat pagbigkas niya nito, lalo itong nagiging kasinungalingan. Sabi ni Migs, tila kontento na sa sagot. Mommy, bakit po wala tayong picture ni daddy? Sa pagkakataong ito, wala nang mahanap na salita si Liana. Niyakap na lang niya ng mahigpit ang kanyang anak. Sa Maynila, hindi makatulog si Marco. Bumangon siya mula sa kama at nagtungo sa kanyang study. May kung anong nagtulak sa kanya na buksan ang isang drawer sa ilalim ng kanyang mesa. Isang drawer na 5 taon na niyang hindi binubuksan. Puno ito ng mga lumang gamit. Mga walang kwentang bagay. Ngunit sa ilalim ng lahat, may nakita siyang isang maliit at lukot na papel. Kinuha niya ito. Dahan-dahan niyang inunat. Ito ay isang resulta ng ultrasound. Ang iniwan ni Liana. Ang nag-iisang bagay na iniwan niya bukod sa singsing. Tinitigan ni Marco ang maliit at malabong imahe sa papel. Isang maliit na tuldok ng buhay na tinanggihan niya. Isang buhay na hindi niya alam kung ano na ang nangyari. Isang anak na baka hindi man lang isinilang. Sa gitna ng katahimikan ng kanyang malamig na study, habang nakatitig sa imahe ng isang kinabukasang winasak niya, isang mainit na likido ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa papel. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 5 taon, umiyak si Marco Imperial. Ang lukot na papel ng ultrasound ay nanatili sa ibabaw ng mesa ni Marco. Sa loob ng 1 linggo, para itong isang tahimik na akusasyon, isang paalala sa bawat sandali ng isang pagkakamaling hindi na niya maaaring bawiin. Hindi na siya ang dating si na may matalas na focus. Sa gitna ng mga meeting, lumilipad ang kanyang isip. Sa pagbabasa ng mga report, ang mga numero ay nagiging malabong mga guhit. Ang kawalan na dati isang malawak na karagatan ay ngayon may isang partikular na hugis, ang hugis ng isang bata na hindi niya nakilala. Isang araw, habang nag-iisa sa kanyang study sa mansyon, ipinadala ng ina ni Isabel ang isang kahon. Mga natitirang gamit ni Isabel, sabi sa sulat. Baka gusto mong itago. 5 taon na itong nakatago sa bodega ng mga De Leon. Ngayon lang nila naisipang ibigay. Binuksan ito ni Marco, hindi sigurado sa kung anong mararamdaman. Amoy luma ang mga gamit sa loob. Ilang libro, isang paboritong scarf, mga tiket ng concert na pinuntahan nila. Mga piraso ng isang buhay na matagal nang natapos. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Ngunit habang patuloy siya sa paghalungkat, may nahulog na isang lumang photo album. Binuklat niya ito. Mga litrato ni Isabel noong bata pa, kasama ang kanyang mga magulang. Mga litrato nila noong sila pa, masaya at walang problema.
At sa huling pahina, isang litratong hindi niya pa kailanman nakita. Isang litratong nagpatigil sa kanyang paghinga. Naroon si Isabel, nakangiti ng malapad. Sa tabi niya, ang kanyang ama, si M. De Leon. At sa kabilang tabi si M. Reyes, ang ama ni Liana. Magkaakbay ang dalawang matanda, ang mga mukha nila ay puno ng saya, na para bang matalik na magkaibigan. Ang litrato ay kuha sa isang charity event, batay sa banner sa likod. Paulit-ulit na tinitigan ni Marco ang litrato. Walang bakas ng alitan. Walang pahiwatig ng pagiging magkaribal sa negosyo. Ang nakikita niya lang ay pagkakaibigan. Isang komportableng pagsasama. May mali. May isang piraso ng puzzle na hindi bumabagay. Kinabukasan, dinala niya ang litrato sa opisina. Nang pumasok si Clara, gaya ng dati, na may dalang kape, inilapag niya ito sa mesa. Clara, tingnan mo to, sabi niya. Kinuha ni Clara ang litrato. Nakita ni Marco ang isang mabilis, halos hindi mapansing kislap ng gulat sa mga mata nito, bago ito napalitan ng isang malungkot na ngiti. Ah, naaalala ko yan, sabi ni Clara, ang boses ay puno ng pait. Ito yung mga panahong magaling pang magpanggap si M. Reyes. Panahon na kaibigan ang turing ng pamilya namin sa kanya, hindi alam na sa likod pala ay sinisira na niya kami. Ibinalik nito ang litrato kay Marco. Alam mo naman, sa mundo natin, Marco, lahat kayang magsuot ng maskara. Ang paliwanag ay lohikal. Ito ang kwentong matagal na niyang pinaniwalaan. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito sapat. Ang ngiti ni M. Reyes sa litratong iyon parang masyadong totoo. Nang umalis si Clara, kinuha ni Marco ang kanyang cellphone at tinawagan ang isang numero mula sa isang pribadong contact list. Hello. Cervantes Private Investigations. Cervantes, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay mababa at seryoso. Kailangan ko ng serbisyo mo. Discretion is the top priority. Of course, Mr. Imperial. Ano ang maipaglilingkod ko? Gusto kong imbestigahan mo ang isang kaso. 5 taon na ang nakalipas. Ang pagkamatay ni Isabel de Leon. Opisyal na idineklara bilang isang aksidente. Noted, sir. Gusto kong malaman ang lahat, diin ni Marco. Lahat ng detalye. At higit sa lahat, gusto kong malaman ang totoong financial status ng pamilya de Leon sa mga panahong iyon. Lahat ng utang, lahat ng kasunduan, lahat ng sikreto. I want everything. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Marco ang pagbabago kay Clara. Madalas itong irritable. Palagi itong nakadikit sa cellphone nito, may mga binubulong na kausap. Isang hapon, nakita niya itong papalabas ng conference room, namumutla ang mukha matapos ang isang tawag. Nang makita siya nito, pilit itong ngumiti. Problema lang sa isang supplier, mabilis nitong sabi, bago magmamadaling bumalik sa sarili nitong opisina. Lalong lumalim ang pagdududa ni Marco. Makalipas ang isang linggo, tumunog ang kanyang pribadong cellphone. Si Cervantes. Imperial, mayroon na akong initial findings. Go on, sabi ni Marco, isinara ang pinto ng kanyang opisina. Ang pagkamatay ni M.S. De Leon malinis ang report. Walang foul play na nakita. Pero ang nahanap ko sa background check, dito nagiging interesante. Humigpit ang hawak ni Marco sa cellphone. Sa mga buwan bago ang pagkamatay niya, ang De Leon Corporation ay malapit nang bumagsak. Lubog sila sa utang. At ayon sa isang source ko sa loob, mayroon silang isang desperadong solusyon. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Mr. Imperial, pagpapatuloy ng investigador, ang pamilya de Leon ay nasa proseso ng pag-aayos ng isang kasal para kay Isabel. Ano? Gulat na tanong ni Marco. Isang kasal para sa pera. Isang political marriage sa anak ng isang mayaman at maimpluwensyang politiko para isalba ang kanilang kumpanya. Parang may sumuntok sa sikmura ni Marco. Isang kasal. Ibig sabihin hindi ang pag-ibig nila ang problema. Hindi ang kompetisyon sa negosyo. Ito ay isang bagay na mas personal, isang bagay na itinago mula sa kanya. Ang buong pundasyon ng kanyang paghihiganti ay biglang nayanig. Ang galit niya kay M. Reyes, ang paniniwalang inagaw nito ang kanyang pag-ibig, paano kung lahat iyon ay kasinungalingan? Kasal, ulit niya sa sarili, ang boses ay halos pabulong na lang. Hindi ito nabanggit ni Clara. Kailanman. Habang nakatulala sa kawalan, biglang may pumasok sa kanyang isip. Isang alaala mula sa nakaraan.
Isang bagay na lagi niyang nakikita kay Isabel kapag ito ay malungkot o may problema. Isang bagay na lagi nitong hawak-hawak. Isang maliit na leather-bound na journal. Ang tala-arawan ni Isabel. Ang tala-arawan na saan ang tala-arawan na yon? Ang tala-arawan. Ang salitang iyon ay umalingaw sa isip ni Marco habang nagmamaneho siya sa mga kalsada ng Maynila. Hindi na niya hinintay ang umaga. Gabi pa lang, matapos ang tawag ni Cervantes, sumakay na siya sa kanyang kotse, ang isipan ay may isang layunin. Ang bawat ilaw ng poste na nadadaanan niya ay parang isang spotlight na tumututok sa kanyang 5 taon ng pagkabulag. Ang kasal na pinlano ng mga De Leon. Ang katotohanang iyon ay isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema, pinagdududahan ang lahat ng kanyang pinaniwalaan. Huminto ang kanyang sasakyan sa harap ng isang malaking gate. Ang mansyon ng mga De Leon. Dati, ang lugar na ito ay simbolo ng masasayang alaala. Ngayon, parang isa itong mausoleo ng mga kasinungalingan. Nag-doorbell siya, ang kanyang daliri ay mariing nakadiin. Ilang sandali pa, isang kasambahay ang nagbukas ng pinto, gulat na makita siya sa ganoong oras ng gabi. Sir Marco. Nandyan ba si Tita Elena? Tanong niya, tinutukoy ang ina ni Isabel. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat na hindi maikakaila. Pinapasok siya sa sala. Ang sala kung saan sila unang formal na nagkakilala ni Isabel. Ang parehong sala kung saan, 5 taon na ang nakalipas, umiyak sa kanya si Engie De Leon, isinusumpa ang pamilya Reyes. Bumaba si Engie De Leon, nakasuot ng roba, ang mukha ay bakas ng pagkalito at pag-aalala. Marco, anong ginagawa mo dito? May nangyari ba? Tita, simula ni Marco, walang paligoy-ligoy. Nasaan ang tala-arawan ni Isabel? Nakita ni Marco ang biglang pagbabago sa mukha ng matanda. Nawala ang pagkalito at napalitan ito ng takot. Isang malinaw, hindi maitatagong takot. Ang alin? Marco, ano bang sinasabi mo? Matagal na yon. Huwag po tayong maglokohan, tita, putol ni Marco, ang kanyang boses ay nanatiling mababa ngunit tumigas. Ang leather-bound journal niya. Yung hindi niya kailanman iniiwan. Alam kong itinago ninyo. Kailangan ko yon. Ngayon din ni. Para saan pa? Para buksan muli ang mga sugat, nagsimulang manginig ang boses ni Engie De Leon. Patay na ang anak ko, Marco. Hayaan na natin siyang magpahinga. Hindi siya makakapagpahinga hanggat hindi ko nalalaman ang totoong dahilan, giit ni Marco. Lumapit siya, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretsyo sa matanda. At sa tingin ko, pareho nating alam na ang sagot ay nasa tala-arawang iyon. Natigilan si Engie De Leon. Nakita niya ang pagkatalo sa mga mata nito. Walang salitang umakyat ito sa hagdanan. Pagbalik nito, dala na nito ang isang maliit, kulay tsokolating kwaderno na may mga kupas ng gilid. Inabot niya ito kay Marco, ang mga kamay ay nanginginig. Kinuha ito ni Marco. Pakiramdam niya ay hawak niya ang isang bomba. Salamat po, sabi niya, bago tumalikod at umalis ng walang karagdagang salita. Sa kanyang opisina, sa gitna ng katahimikan ng gabi, umupo si Marco. Ang tanging ilaw ay mula sa isang maliit na lamp sa kanyang mesa. Dahan-dahan, binuksan niya ang tala-arawan. Ang sulat kamay ni Isabel. Pamilyar. Malinis. Ang mga unang pahina ay puno ng saya. Mga kwento tungkol sa kanilang mga date, sa kanilang mga pangarap. Ngunit habang lumilipat siya ng pahina, unti-unting nagbago ang tono. October 12. Kinausap ako ni Daddy kanina. Lubog na raw ang kumpanya. Hindi ko alam ang gagawin ko. Nakikita ko ang takot sa mga mata niya. Sinabi niyang may solusyon pero natatakot ako sa kung ano yon. Naramdaman ni Marco ang paninikip ng kanyang dibdib. October 18. Sinabi na nila sa akin. Ipakakasal nila ako sa anak ng isang senador. Para daw ito sa pamilya. Para isalba ang lahat ng aming pinaghirapan. Paano ko sasabihin kay Marco? Paano? Mahal na mahal ko siya. Sabi ni Clara, kailangan ko raw siyang layuan para protektahan siya. Baka tama siya. Clara. Ang pangalan ay tumalon mula sa pahina at sumampal kay Marco. Si Clara ang nag-udyok. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa, ang bawat salita ay parang isang dagok sa kanyang kaluluwa. November 5. Isang milagro ang nangyari ngayon.
Lihim akong pinuntahan ni M. Reyes, ang tatay ni Liana. Matagal na pala niyang alam ang problema ng aming pamilya. Nag-alok siya ng tulong. Sabi niya, tutulungan niya kaming dalawa ni Marco na makatakas. Bibigyan niya kami ng pera para makapagsimula sa ibang bansa. Isang mabuting tao si M. Reyes. Ngunit hindi ko kayang tanggapin. Hindi ko kayang talikuran ang pamilya ko at hindi ko kayang idamay ang pamilya niya sa gulo namin. Binitiwan ni Marco ang talaarawan na para siyang napaso. Nahulog ito sa sahig. Hindi. Hindi maaari. Si M. Reyes. Ang taong sinira niya. Ang taong isinumpa niya sa loob ng 5 taon. Ang taong pinagplanuhan niyang pabagsakin, sinubukan silang tulungan. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang sikmura. Ang paghihiganti niya ay hindi lang mali. Ito ay isang kabalintunaan. Isang karumal-dumal na pagkakamali. Sinira niya ang nag-iisang tao na nagpakita ng kabutihan sa gitna ng lahat ng kasakiman. Nanginginig ang mga kamay na pinulot niya ang talaarawan at binuksan ito sa huling pahina. Ang sulat ay magulo, bakas ang pagmamadali at pagtangis. November 20. Marco, patawarin mo ako. Hindi ko na kaya. Masyadong mabigat. Ang gusto ko lang ay kapayapaan. Gusto kong pumunta sa isang lugar na tahimik kung saan walang problema. Isang lugar na parang yung palaging kinukwento sa akin ni Liana noong mga bata pa kami. Yung pangarap niyang lugar. Palawan. Isang lugar na puno ng sinag ng araw. Patawad, mahal ko. Patawad. Doon nagtatapos ang lahat. Sinara ni Marco ang talaarawan. Ang katahimikan sa kanyang opisina ay nabasag ng kanyang sariling malakas na paghinga. Gumuho ang lahat. Ang 5 taon ng galit, ng paghihiganti, lahat ay itinayo sa isang pundasyon ng buhangin, isang dambuhalang kasinungalingan na siya mismo ang bulag na naniwala. Hindi si M. Reyes ang kalaban. Ang kalaban ay ang kasakiman ng pamilya De Leon, ang manipulasyon ni Clara, at higit sa lahat ang sarili niyang kahangalan. Napatingin siya sa kanyang mesa, sa lukot na papel ng ultrasound na nakapatong pa rin doon. Ang imahe ng isang batang tinanggihan niya. Isang batang anak ng babaeng ang pamilya ay winasak niya ng walang dahilan. Palawan. Sinag. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Isang apoy ang biglang nag-alab sa loob ng kanyang nanlalamig na pagkatao. Hindi na ito ang apoy ng paghihiganti, kundi apoy ng desperasyon. Isang desperadong pangangailangan na itama ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. Tumayo siya. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang kanyang isipan ay malinaw na ngayon, may isang bagong layunin. Tinawagan niya ang kanyang personal assistant. Michelle, sabi niya, ang kanyang boses ay nagbago. Mayroon itong bigat, mayroon itong urgensya. Mag-book ka ng flight para sa akin. Papuntang Palawan. Okay, sir. Kailan po ang alis nyo? Ang pinakamaagang flight, sagot ni Marco, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, nakikita na ang isang dalampasigan na hindi pa niya napupuntahan. Ngayon na. Ang init na sumalubong kay Marco pagbaba niya ng eroplano sa Palawan ay ibang-iba sa artipisyal na lamig ng kanyang opisina sa Maynila. Dito, ang hangin ay mabigat, may dalang amoy ng dagat at ng lupa. Ang mga tao ay mas mabagal kumilos, ang mga ngiti ay mas madaling ibigay. Para siyang isang dayuhan sa sarili niyang bansa. Isang lumang taxi ang kanyang sinakyan. Saan po tayo, sir? Tanong ng driver. May alam po ba kayong kapihan na ang pangalan ay Sinag? Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay tila kinakapos. Ah, naman, sir. Yung sikat na kapihan sa tabing dagat. Paborito ng mga turista. Doon po ba kayo? Tumango lang si Marco, ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mas mabilis. Totoo. Nandito nga siya. Huminto ang taxi sa isang kalsadang buhangin. Sa di kalayuan, natanaw niya ito. Isang maliit na istruktura na gawa sa kawayan at nipa, na may mga nakasabit na parol na gawa sa kabibe. Sa itaas, ang simpleng karatula, Sinag Cafe. Hindi muna siya bumaba. Mula sa loob ng taxi, pinagmasdan niya ang lugar. Payapa. Masaya. Mga taong nagtatawanan habang umiinom ng kape. At sa gitna ng lahat, nandoon siya. Si Liana. Nakatayo ito sa likod ng counter, nakikipag-usap sa isang customer. Ang kanyang buhok ay nakatali lang ng simple.
Ang kanyang suot ay isang puting bestida na sumasabay sa ihip ng hangin. Nakangiti siya. Isang ngiting hindi kailanman nakita ni Marco sa loob ng 6 na buwan nilang pagsasama. Isang ngiting totoo, walang halong pagkukunwari, at umaabot hanggang sa kanyang mga mata. Para siyang sinaksak. Ang babaeng winasak niya ay hindi lang nabuhay muli, ito ay namukadkad. Namukadkad nang wala siya. Nagbayad siya sa taxi at bumaba, ngunit nanatili siyang nakatayo sa kabilang kalsada, nagtatago sa lilim ng isang puno ng niyog. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Paano ka hihingi ng tawad sa isang kasalanang kasing laki ng mundo? At doon, nakita niya ito. Isang maliit na batang lalaki ang biglang tumakbo palabas mula sa likod ng kapihan. May dala itong isang maliit na laruang eroplano. Tumatakbo ito sa buhanginan, ang tawa nito ay malinaw na naririnig kahit sa kanyang kinatatayuan. Napatigil si Marco sa paghinga. Hinabol ng bata ang isang alon, at nang madapa ito sa buhangin, tumawa lang ito ng malakas bago muling tumayo. Pagkatapos ay tumakbo ito pabalik, diretsyo sa kapihan, diretsyo kay Liana. "Mommy! Mommy!" "Look," sigaw ng bata, itinaas ang eroplano. Lumabas si Liana mula sa likod ng counter, at sinalubong ang bata ng isang mahigpit na yakap. "Ang galing naman ng pilot ko," sabi niya, ginulo ang buhok ng anak. Nang tuminala ang bata, doon na parang gumuho ang mundo ni Marco. Ang mga mata. Ang hugis ng mukha. Ang paraan ng pagngiti nito pagkatapos tumawa. Ito ay isang maliit na bersyon niya. Isang salamin ng kanyang sarili mula sa isang panahong wala pa siyang muwang, mula sa isang panahong hindi pa siya kinakain ng galit. Ang anak niya. Totoo. Buhay. Isang halo ng matinding saya at nakakayanig na sakit ang sabay na bumayo sa kanyang dibdib. Naramdaman niyang nanghina ang kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa puno, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. 5 taon. 5 taon ng unang mga salita, unang mga hakbang, unang mga kaarawan, lahat ay ninakaw niya sa kanyang sarili. Humugot siya ng isang malalim na hininga. Kailangan niyang gawin ito. Ngayon na. Dahan-dahan siyang tumawid sa kalsada, ang bawat hakbang ay parang mas mabigat kaysa sa nauna. Ang tunog ng mga alon at ang masayang usapan sa kapihan ay unti-unting humina sa kanyang pandinig. Ang tanging nakikita niya ay si Liana. Si Liana na ngayon ay nag-aayos ng mga mesa. May naramdaman siguro itong kakaiba, isang anino na tumabing sa sikat ng araw dahil bigla itong napahinto. Dahan-dahan itong nag-angat ng tingin. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Para kay Liana, ang mundo ay biglang tumigil sa pag-ikot. Ang hawak niyang basahan ay nahulog mula sa kanyang kamay. Ang mga ngiti ng customer, ang ingay ng coffee machine, ang amoy ng dagat, lahat ay naglaho. Sa harap niya, nakatayo ang isang multo. Ang multo ng kanyang nakaraan, ang arkitekto ng kanyang pinakamasamang bangungot. Si Marco Imperial. Ang ngiti sa kanyang mukha ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang maskara ng gulat, ng takot, at ng isang matagal nang natutulog na galit. "Anong ginagawa mo dito?" Iyon ang unang mga salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang boses niya ay hindi nanginginig. Ito ay malamig. Matigas. Ang boses ng isang babaeng natutong protektahan ang kanyang sarili. Si Marco ay napalunok. Ang lahat ng salitang inihanda niya sa eroplano ay biglang naglaho. "Liana, ako in." "Tinanong kita," putol ni Liana, ang kanyang mga mata ay nag-apoy. "Anong ginagawa mo sa paraiso ko?" "Kailangan nating mag-usap," pakiusap ni Marco, humakbang siya palapit. "Wala tayong dapat pag-usapan," mabilis na sagot ni Liana. At humakbang siya paatras, pinapanatili ang distansya sa pagitan nila. 5 taon, Marco. 5 taon akong nanahimik. 5 taon mo akong hinayaan. Manatili ka na lang doon. Hindi mo naintindihan. Ang hindi ko maintindihan, isang mapaklang tawa ang kumawala kay Liana. "Hindi, Marco. Ngayon, ako na ang nakakaintindi. Malinaw na sa akin ang lahat. Kaya pwede ba, umalis ka na? Wala kang karapatan dito." Sa gitna ng kanilang tensyonadong pag-uusap, lumabas muli ang batang lalaki mula sa loob, may dalang isang baso ng tubig. "Mommy, sino po siya?" Ang inosenteng tanong ni Migs ay parang isang bombang sumabog sa pagitan nila. Napako ang tingin ni Marco sa bata. At ang bata ay nakatitig din sa kanya, ang mga mata nito ay puno ng pagtataka. Agad na kumilos si Liana.
Binitawan niya ang lahat at mabilis na binuhat ang kanyang anak. Itinago niya ang mukha nito sa kanyang balikat, na para bang pinoprotektahan ito mula sa isang masamang espiritu. Wala, anak, sabi ni Liana, ang boses niya ay nanginginig na ngayon. Nagkamali lang siya ng pinuntahan. Tinalikuran niya si Marco. Liana, sandali, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ang anak ko Huminto si Liana, ang likod niya ay nakaharap pa rin kay Marco. Hindi mo siya anak, sabi niya, ang bawat salita ay may diin. Ang anak mo ay yung tinanggihan mo 5 taon na ang nakakaraan. Ang batang ito anak ko lang siya. Pumasok siya sa loob ng kapihan, dumaan sa mga naguguluhang customer, at isinara ng malakas ang pinto sa likod, nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan. Naiwan si Marco na nakatayo sa labas, mag-isa. Ang init ng araw ay hindi na niya maramdaman. Ang nararamdaman lang niya ay ang lamig ng mga salita ni Liana. Narinig niya ito mula sa loob. Isang pigil na hikbi. Ang tunog ng pag-iyak ni Liana. Napayuko siya. Isinandal niya ang kanyang noo sa magaspang na pader na kawayan ng kapihan. Ang sakit na idinulot niya ay hindi lang isang alaala. Ito ay isang sugat na sariwa pa rin, at sa pagdating niya, binuksan niya itong muli. Patawarin mo ako, Liana ni. Bulong niya sa hangin, sa pader, sa sarili niya. Ang kanyang boses ay basag, puno ng pagsisising huli na. Patawad. Hindi umalis si Marco. Iyon ang unang napansin ni Liana kinabukasan. At sa susunod na araw. At sa mga sumunod pa. Hindi ito lumalapit sa kanyang kapihan. Hindi ito nagsasalita sa kanya. Sa halip, umupa ito ng isang maliit na kwarto sa isang pensyon sa kabilang kalsada. At doon, sa balkonahe nito, madalas siyang nakaupo, tahimik na nakatanaw sa sinad. Isang aninong nagbabantay, isang presensyang hindi maalis sa gilid ng kanyang paningin. Nakakainis. Nakakabalisa. Ngunit sa isang paraan na hindi niya gustong aminin, iba ito. Ang Marco na kilala niya ay arogante at mapilit. Gagamitin nito ang pera at kapangyarihan para makuha ang gusto niya. Ang Marco na ito naghihintay. Isang hapon, habang nagliligpit siya ng mga gamit, isang batang mangingisda ang lumapit sa kanya. Ma'am Liana, para po sa inyo. Iniabot nito ang isang bayong na puno ng sariwang mangga at isang maliit na kahon. Nang buksan ni Liana ang kahon, nakita niya ang isang bagong laruang eroplano, mas maganda kaysa sa luma at sirang eroplano ni Migs. Kanino galing to? Tanong niya, kahit alam na niya ang sagot. Itinuro ng bata ang pensyon sa kabilang kalsada. Nakita niya si Marco, nakatayo sa balkonahe, nakatingin sa kanila. Nagtama ang kanilang mga mata sa loob ng isang segundo, bago mabilis na umiwas si Liana. Pakisabi sa kanya, salamat, pero hindi namin kailangan, sabi ni Liana sa bata, ngunit hindi na niya ito naituloy. Mommy! Is that a new airplane? Lumabas si Migs mula sa likod, ang mga mata ay nanlalaki sa tuwa habang nakatitig sa bagong laruan. Kinuha niya ito mula sa kahon, ang mukha ay nagliliwanag. Tumingin si Liana sa tuwa ng kanyang anak, at pagkatapos ay sa lalaking nakatanaw mula sa malayo. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Hindi niya kayang ipagkait ang munting kaligayahang ito sa kanyang anak. Kinuha niya ang bayong ng mangga. Sige na, iwi mo na yan, sabi niya sa batang mangingisda, isang pilit na ngiti sa kanyang labi. Napanood niya ang kanyang anak na masayang naglalaro sa buhanginan gamit ang bagong eroplano. Sa kauna-unahang pagkakataon, isang maliit na bitak ang lumitaw sa pader ng galit na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Kinagabihan, papalubog na ang araw. Ang mga huling customer ay nagsialisan na. Mag-isang nagliligpit si Liana sa loob ng kapihan, habang si Migs ay nasa loob na ng kanilang maliit na bahay sa likod, nanonood ng cartoons. Ang tanging naririnig niya ay ang marahang paghampas ng alon at ang tunog ng mga kubyertos na kanyang nililinis. Isang anino ang tumabing sa pintuan. Inangat ni Liana ang kanyang tingin, inaasahang isa itong customer na humahabol. Ngunit ang babaeng nakatayo roon ay hindi isang customer. Nakasuot ito ng mamahaling puting bestida at salaming pang-araw na tila hindi nababagay sa papalubog na araw. Perpekto ang kanyang makeup. Nakangiti ito, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Si Clara de Leon. Nabitawan ni Liana ang basong hawak niya. Mabuti na lang at sa lababo ito bumagsak. Ang lamig na gumapang sa kanyang likod ay mas matindi pa kaysa sa unang beses niyang makita si Marco.
Dahil ang babaeng ito ang ahas sa kanilang paraiso. Liana, darling, bati ni Clara, ang kanyang boses ay matamis na parang lason. Pumasok ito sa loob, nilibot ng tingin ang maliit na kapihan na parabang isa itong dumi na nakadikit sa kanyang sapatos. So, dito ka pala nagtago. How quaint. Anong ginagawa mo dito, Clara? Tanong ni Liana, ang boses niya ay matigas. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay, ang bawat galaw ay kontrolado para itago ang panginginig. Bumisita lang, sagot ni Clara, lumapit ito sa counter. Narinig ko kasing nandito rin si Marco. You know Marco, so dramatic. Palaging sinusundan ang kanyang puso. Pero alam mo, mapanganib ang puso ni Marco, di ba? Mapaminsala. Tinitigan lang siya ni Liana, hindi nagsasalita. Look what he did to your family. Look what he did to you, pagpapatuloy ni Clara, ang boses ay bumaba na parang isang bulong. At ngayon, nandito siya. Malapit sa'yo. Malapit sa anak mo. Hindi ka ba natatakot na baka maulit ang lahat? Na baka sa susunod, hindi lang puso mo ang mabasag niya. Isang pamilyar na takot ang kumislap sa dibdib ni Liana. Ngunit kasabay nito, isang damdaming mas malakas ang umusbong. Isang galit na nag-ugat hindi sa sakit, kundi sa pagiging isang ina. Ngumiti si Liana, isang ngiting kasing lamig ng hangin sa gabi. Tapos na ang araw na kaya mo akong takutin, Clara. Natigilan si Clara, hindi inaasahan ang sagot. 5 taon mo akong pinanood na magdusa, pagpapatuloy ni Liana, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit bawat salita ay may bigat. 5 taon kang nagpanggap na kaibigan niya habang sinusulsulan mo ang galit sa puso niya. Akala mo hindi ko alam? I don't know what you're talking about, tanggi ni Clara, ngunit may bahid na ng kaba sa kanyang boses. Talaga? Tanong ni Liana, humakbang siya palayo sa counter, hinarap ito ng buong buo. Akala mo habang buhay akong magiging yung kawawang babae na umiiyak sa isang sulok. Nagkakamali ka. Sa loob ng 5 taon, natuto ako. Natuto akong tumayo sa sarili kong mga paa. At natuto akong makita ang mga ahas na tulad mo. How dare you? Ako pa ang walang karapatan, tumaas ang boses ni Liana. Ang galit na matagal niyang kinimkim ay nagsimula ng kumawala. Inagaw mo sa kanya ang katotohanan. Sinira mo ang buhay ko. Para saan? Para sa isang lalaking hindi ka naman kailanman mamahalin. Sa likod nila, isang anino ang muling humarang sa pintuan. Pareho silang hindi nakapansin. Dahil sa'yo, lumaki ang anak ko ng walang ama, sigaw ni Liana. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata, ngunit ito ay mga luha ng galit, hindi ng kahinaan. Dahil sa kasinungalingan mo, winasak mo hindi lang ang buhay ko, kundi pati na rin ang buhay ng lalaking sinasabi mong mahal mo. You didn't love him, Clara. You were obsessed. At sinira mo ang lahat para lang sa wala. Hindi totoo yan. Totoo, git ni Liana. At ngayon, nandito ka para subukan ulit. Para sirain ang kapayapaan na pinaghirapan kong buuin. Hindi na ngayon, Clara. Tapos na. Lumayas ka sa lugar ko. Isang boses ang bumasag sa kanilang pagtatalo. Isang boses na pareho nilang kilala. Anong ibig sabihin nito? Sabay silang napalingon. Nakatayo sa pintuan si Marco. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkalito, ng sakit, at ng isang dahan-dahang sumisibol na pagkaunawa. Narinig niya. Narinig niya ang huling mga sinabi ni Liana. Napatingin si Clara kay Marco, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Marco! Huwag kang maniwala sa kanya. Sinisiraan niya lang ako. Ngunit ang mga mata ni Marco ay nakatuon lamang kay Liana. Tinitignan niya ito na para bang ngayon lang niya ito nakita. Isang mandirigma. Isang reyna sa kanyang munting kaharian. Nakita ni Marco ang lahat ng piraso ng puzzle na nagkadugtong-dugtong sa kanyang isipan. Ang pag-aalinlangan ni Enye de Leon. Ang mga kasinungalingan ni Clara tungkol sa litrato. Ang mga lihim na tawag nito. At ngayon, ang mga salitang ito mula mismo kay Liana. Tumingin siya kay Clara, at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ito sa kung ano talaga ito. Hindi isang kaibigan. Hindi isang kakampi. Kundi isang manggagamit. Isang lason. Umalis ka na, Clara, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay walang emosyon, ngunit mas mabigat kaysa anumang sigaw. Marco, please in. Sinabi kong umalis ka na. Parang isang hinipan na lobo, nawala ang lahat ng tapang ni Clara.
Tinalikuran niya sila at mabilis na naglakad paalis, ang kanyang mamahaling sapatos ay lumulubog sa buhangin habang siya ay tumatakas. Isang nakabibinging katahimikan ang naiwan sa loob ng kapihan. Ang tanging maririnig na lang ay ang alon at ang kanilang mga paghinga. Nakatayo si Marco at Liana magkaharap sa gitna ng mga nagkalat na emosyon. Walang nagsasalita. Ang lahat ng kasinungalingan ay naibunyag na. Dahan-dahang humakbang palapit si Marco, ang kanyang mga mata ay hindi humihiwalay kay Liana. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit at pagsisisi. Totoo ba lahat ng sinabi mo? Tanong niya, ang kanyang boses ay basag at nanginginig. Hindi sumagot si Liana gamit ang salita. Dahan-dahan lang siyang tumango. At sa pagtangong iyon, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit o galit. Ito ay luha ng paglaya. Ang katahimikan na naiwan pagkaalis ni Clara ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Ito ay isang katahimikang puno ng mga salitang hindi nasabi, ng 5 taon ng sakit, at ng isang katotohanang nakasabit ngayon sa hangin sa pagitan nila. Si Marco ang unang bumasag nito. Liana, sabi niya, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Wala akong alam. Hindi sumagot si Liana. Pinunasan niya lang ang kanyang mga luha at nagsimulang muli sa pagliligpit ng mga gamit, ang kanyang mga galaw ay mekanikal. Isang paraan upang kumapit sa normalidad sa gitna ng kaguluhan. Nang makuha ko ang talaarawan ni Isabel, pagpapatuloy ni Marco, desperadong ipaintindi ang sarili. Doon ko lang nalaman ang lahat. Ang tungkol sa kasal. Ang tungkol sa tulong ng papa mo. Ang tungkol sa kasinungalingan ni Clara. Maniwala ka sa akin, Liana, kung alam ko lang. Pero hindi mo alam, di ba? Putol ni Liana, huminto siya sa kanyang ginagawa at humarap dito. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan na ng isang malalim na pagod. At iyon ang problema, Marco. Hindi mo inalam. Naniwala ka sa gusto mong paniwalaan dahil mas madaling magalit kaysa magtanong. Mas madaling manakit kaysa umunawa. Ang bawat salita ay tumama kay Marco na parang isang sampal. Dahil totoo. Lahat ay totoo. Tama ka, amin niya, ang kanyang mga balikat ay napayukod sa bigat ng kanyang pagsisisi. Tama ka sa lahat. Nabulag ako ng galit. At sa pagkabulag ko, sinira ko ang buhay ng nag-iisang taong walang kasalanan sa kwentong ito. Sinira ko ang buhay mo. Tumingin siya sa mga mata ni Liana. Alam kong huli na. At alam kong hindi sapat ang salitang patawad. Walang anumang salita ang sapat para burahin ang sakit na idinulot ko sa iyo at sa anak natin. Sa pagbanggit niya sa kanilang anak, isang panibagong luha ang dumaloy sa pisngi ni Liana. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako, Liana, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay basag na. Hindi para sa akin. Ang hinihiling ko lang bigyan mo ako ng pagkakataon. Isang pagkakataon na makabawi. Hindi bilang asawa mo kundi bilang ama niya. Hayaan mo akong ipakita sa kanya na karapat-dapat ako sa dugo kong nananalaytay sa kanya. Please! Mahabang katahimikan ang namagitan. Pinagmasdan ni Liana ang lalaki sa kanyang harapan. Hindi na ito ang aroganteng si na nakilala niya. Ang nakikita niya ngayon ay isang taong wasak, isang taong nalunod sa sarili niyang pagkakamali at ngayon ay desperadong umahon para sa hangin. Kinabukasan, lumabas si Migs mula sa bahay at nakita niya si Marco, nakaupo sa buhanginan, malayo sa kapihan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya pinigilan ni Liana. Pinanood niya lang mula sa malayo habang dahan-dahang lumapit ang kanyang anak sa lalaki. Hello po, bati ni Migs. Nag-angat ng tingin si Marco, nagulat. Hello, sagot niya, isang munting iti ang sumilay sa kanyang labi. Ikaw po ba yung nagbigay sa akin ng airplane? Tumango si Marco. Nagustuhan mo ba? Opo. Super, masayang sabi ni Migs. Naupo ito sa tabi ni Marco. Kaibigan po kayo ni Mommy. Tumingin si Marco kay Liana na nakatingin din sa kanila. Nakita niya ang isang bahagyang pagtango mula rito. Isang pahintulot. Sagot ni Marco kay Migs, ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Kaibigan ako ng mommy mo. Isang matagal ng kaibigan na nakagawa ng malaking pagkakamali sa kanya. Po. Nag-away po kayo ni mommy, inosenteng tanong ng bata. Anak, sagot ni Marco, ang salitang anak ay natural na lumabas sa kanyang bibig sa unang pagkakataon. At sinusubukan kong humingi ng tawad. Iyon ang naging simula.
Araw-araw, nandoon si Marco. Hindi na bilang isang anino sa malayo, kundi bilang isang presensya sa buhay ni Migs. Hindi niya ipinilit ang sarili. Nagsimula siya sa maliliit na bagay. Tinuruan niya si Migs kung paano magpalipad ng saranggola. Tinulungan niya itong buuin ang mga sirang laruan. Minsan, nakikita na lang ni Liana si Marco na kinukumpuni ang bakod ng kapihan na nasira ng huling bagyo, o tinutulungan ang mga mangingisda na hilahin ang kanilang mga bangka. Hindi na siya ang si ng Imperial Tower. Dito sa Palawan, isa lang siyang lalaking sumusubok maging karapat-dapat. Isang gabi, habang nag-iisa sa kapihan, kinuha ni Liana ang kanyang cellphone. Matagal niya itong tinitigan bago pinindot ang isang numerong matagal na niyang hindi tinatawagan. Hello, sagot ng isang pamilyar na boses sa kabilang linya. Ang kanyang ama. Paani? Sabi ni Liana, ang boses niya ay nanginginig. Liana? Anak! Diyos ko, anak, nasaan ka? Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 5 taon, hindi nagsinungaling si Liana. Ikinuwento niya ang lahat. Ang tungkol kay Marco, ang tungkol kay Migs, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang tungkol sa katotohanang nalaman niya sa pagkamatay ni Isabel. Patawad po, sabi ni Liana habang umiiyak. Patawad kung naniwala ako sa kasinungalingan niya. Anak, wala kang kasalanan, sagot ng kanyang ama, ang boses nito ay basag na rin. Ang mahalaga, ligtas ka. Ligtas kayo ng apo ko. Ang pag-uusap na iyon ay parang isang mabigat na tinik na nabunot mula sa dibdib ni Liana. Isa pang hakbang sa kanyang sariling paghilom. Lumipas pa ang ilang linggo. Ang panahon ng tag-ulan ay papalapit na. Isang hapon, isang malakas na buhos ng ulan ang biglang bumagsak. Lahat ng tao sa dalampasigan ay nagtakbuhan para sumilong. Sina Marco at Migs na naglalaro malapit sa pampang ay naabutan ng ulan. Mula sa bintana ng kapihan, pinanood sila ni Liana. Magkahawak kamay silang tumatakbo sa gitna ng ulan, tumatawa na parang walang problema sa mundo. Basang-basa silang pumasok sa loob ng kapihan. Mommy! Ang saya maligo sa ulan, sigaw ni Migs, nanginginig sa ginaw ngunit ang mukha ay nagliliwanag. Tumingin si Liana kay Marco. Basang-basa rin ito, ang mamahaling polo shirt ay nakadikit sa kanyang katawan. Ngunit ang mga mata nito ay nakatingin lang kay Migs, puno ng isang purong pagmamahal na ngayon lang nakita ni Liana. Kumuha siya ng 2 tuwalya. Magbihis kayo, baka magkasakit pa kayo, sabi niya, pilit na itinatago ang ngiti sa kanyang labi. Nang makapagbihis si Migs at mahimbing nang natutulog sa maliit na silid sa likod, naiwan silang 2 ni Marco. Umupo sila sa isang mesa, bawat isa ay may hawak na mainit na tasa ng kape. Sa labas, patuloy ang pagbuhos ng ulan. Aalis na ako bukas, biglang sabi ni Marco. Napatingin sa kanya si Liana. Kailangan kong bumalik sa Maynila, pagpapatuloy nito. Kailangan kong ayusin ang mga busot na ako rin ang may gawa. Ibabalik ko sa pamilya mo ang lahat ng kinuha ko sa kanila. Iyon ang tama. Tumango si Liana. Iyon na ang tama. Pero babalik ako, mabilis na sabi ni Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Babalik ako para kay Migs. At kung papayag ka, babalik din ako para sayo. Hindi para pilitin ka. Kundi para maghintay. Kahit gaano katagal. Tumingin si Liana sa labas, sa ulan na unti-unti nang tumitila. Isang bahaghari ang nagsimulang mabuo sa kalangitan. Hindi pa handa ang puso niya. Marami pang sugat na kailangang maghilom. Ngunit sa pagtingin niya sa lalaking nasa harapan niya, ang lalaking nagkamali ng malaki, ngunit handang gawin ang lahat para itama ito, nakita niya hindi ang katapusan, kundi ang isang posibleng simula. Ibinalik niya ang kanyang tingin kay Marco. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng napakahabang panahon, ngumiti siya rito. Isang ngiting hindi na pilit. Isang ngiting hindi na malungkot. Isang ngiting puno ng pag-asa. Ang daan sa hinaharap ay mahaba pa, ngunit sa ilalim ng bahaghari pagkatapos ng ulan, alam nilang pareho na ito na ang kanilang unang hakbang. Ang unang hakbang sa paghilom. At dito nagtatapos ang kwento ni Liana at Marco. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa unang araw na isinulat ko ang unang linya, hanggang sa huling salitang inyong narinig, kasama ko kayo sa bawat sakit, sa bawat galit, at sa bawat munting kislap ng pag-asa.
Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paalala na ang pag-ibig ay hindi palaging isang hardin ng mga rosas. Minsan, ito ay isang masukal na gubat na kailangan nating lakbayin. Puno ito ng mga tinik ng nakaraan, ng mga kasinungalingang parang lason, at ng mga pagkakamaling nag-iwan ng malalalim na sugat. Ngunit sa kwento ni Liana at Marco, natutunan natin na ang pinakamalalim na sugat ay may kakayahang maghilom. Ang pagpapatawad, lalo na ang pagpapatawad sa sarili, ang siyang unang hakbang. At ang pag-asa, gaano man kaliit, ay parang sinag ng araw na kayang tumagos kahit sa pinakamadilim na ulap. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, may isang aral o damdamin kayong baon-baon. Kung mayroon man kayong saloobin, isang paboritong eksena, o isang aral na tumatak sa inyong puso, huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ito sa comment section. Ang inyong mga salita ang siyang nagsisilbing inspirasyon at lakas sa aming mga manunulat. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa ating susunod na kwento.